Ayan, so, not sure if you can hear me. Hi, Miss Alfie, kamusta? Ayan, I'm outdoors Miss Alfie ngayon, no? Nakamute ka, ayan. Ayan, narinig niyo na ako? Yes, opo, okay na, okay. Okay. Okay, good afternoon, everyone. Kamusta po ang lahat? So, sa iba maulan, sa amin mainit. Ayan, good morning, good afternoon, good evening, natin man kayo nanonood ngayon. Welcome to our Friday Pray Story. So please let us know if you can hear us. Ayan sa ating comment section. Pwedeng mag-hi, mag-hello, rinig po, ganyan. Para alam namin po na narinig niyo kami. Ayan, sige po. Ayan, meron tayo dito na nagko-comment na. Good afternoon, everyone. Baka lang, hindi ko makita kasi yung comment. Yan natin. Ating page. Okay naman po ba yung audio? Ayan. Please let us know. Okay, narinig naman. Okay, thank you po, Miss. Ayan, si Miss Mariel. At saka merong may comment narinig daw. Hindi ko po nakita yung name eh. So, again guys, welcome sa ating Friday Pray Story. And another episode na naman po ang ating pakikinggan this afternoon or morning or evening sa inyo. Nasaan man kayo ngayon. And I think we can start now. So one of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. The thankfulness muscles respond to exercise. So by the way, my name is Shari and kasama ko po si Miss Alfie and we are excited to introduce to you our guest for this afternoon, morning, or evening kung nasan ka naman ngayon. So if you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on a replay, please use hashtag Team Replay. Ayan, so let's have a quick intro sa ating guest for this afternoon. Ang ating guest for this afternoon is, ayan, I think second time na mag-guest sa atin. So, on February 8, 2023, our guest for today mark her second year as freelancer. Wow, okay. She runs on Liza Bookkeeping and Tax Solution as a full-time independent contractor and now serves 28 clients. Wow, di ba? So learn more about her journey in the next episode of Friday Praise Story. Okay, ready na ba kayo? Okay, may mga pen, paper kayo dyan, or may mga questions kayo along the way. I think Miss Liza will be happy to answer. Okay, let's all welcome Miss Liza Aquas. Ayan, Hello, Miss good Liza. afternoon, everyone. Hello. Ayan, good afternoon. Okay. Ayan, Miss Alfie, rinig mo ba kami? Okay naman ba? Yes, rinig na rinig. Kaya nga naka-headphone para sure Okay. na sure. Okay. So, yan. So, iba yung setup na Miss Alfie ngayon, outdoors na. So, yan, Miss Liza, kamusta ka na? It's been a while, diba? Ang daming nangyari. So, kamusta? Yes po. Ayan. I'm all good po. Pero ngayon, nag-rent po ako kasi medyo maingay po ngayon sa bahay para makapag-focus po ako. Andito po ako ngayon ako sa parang isang hotel dito sa bayan namin. And I hope na okay po yung signal ko, yung receive nyo. So far, okay naman. Ayan. So, sana huwag lang tayo maputol. Parang ako pa ata yung hindi maganda. May delay sa aking video din. Ayan, sige. Miss Liza, sa loob ng 2 years, ang daming nangyari, no? Yes po, sobrang daming nangyari. Pero I remember the day na nag-start ako, it was February 8, 2021. Kasi nakalagay siya sa journal ko kung ano yung nangyari ng February 8, kung ano yung decision na ginawa ko ng February 8. But before that, actually, December 2020, doon po ako nag-start mag-enroll sa isang, pero hindi ko talaga po siya, parang hindi ko forte. Nag-enroll ako sa digital marketing course para makita ko kung saan ba talaga ako pwedeng ilagay. Kung ano yung skill din na ma-acquire ko at matututunan
na may i-apply ko sa business. Kasi business talaga yung gusto ko. So, yun yung una kong ginawa. Nag-enroll ako sa digital marketing course. And then, bumili kami ng papa ko. Hati po kami sa laptop. Nag-invest po ako sa laptop. Saka si papa ko, share kami. Pero, hindi niya alam na kung ano yung meron sa freelancing. Kung ano yung mangyayari after ilang months. Kung walang sweldo ba o may sweldo. Ayun, and after na makabili ng December ng laptop, dumating yung January, of course, madaming preparation for like sa amin, sa family namin kasi like, I remember din walang signal, walang proper na internet sa Buena Suerte kasi yun yung lugar ko. Malapit siya sa, actually bundok siya. So malayo siya sa bayan and walang network provider na makakarating ng mabilisan. So nagtiyaga po ako sa data and yun, February 8, 2021 is yung start ni TBSA. So it was actually kumbaga, pinakilala si TBSA nung friend ko na si Ali and si Mickey. Kaya, yun, napili ko din na mag-enroll dito. Pero yung pinakang start po na experience na na-explore ko ang QBO at pagiging bookkeeper is si Miss Chari. Binigyan niyo po ako ng opportunity na maging part nung SAS. Actually, siya, ilang weeks po na training and then yung actual client na hawakan namin. So, sobrang malaking tulong yun sa akin. Kasi dun talaga po ako din natuto. Kumbaga, yun, kung walang actual for me, hindi ako makakapag-explore. So, thank you, Coach Shari, because of you, tumuloy-tuloy yung exploration ko, yung pagtuto ko kasi kailangan pala talaga matuto ka on the process. And right after that, nagkaroon po ako ng client nung March. Yung initial na client ko is hindi bookkeeping. It's tax preparation. Pero sinabi ko sa sarili ko kasi noon, kahit anong client yan, basta related sa inaaral ko or sa gagawin ko or sa gusto ko, i-grab ko. So, it's the tax preparation po yung una kong na-handle na client. So, sabi niya, kapag natapos ko daw yung tax niya, kasi March 15 nun yung deadline, ako na yung gagawa ng libro niya. So, that was my first client then. And then, siguro kung mapapansin niyo, I'm always sharing na nagjo-journal ako. Before kasi, sobrang hindi ko alam kung mamimaintain ko ba, magiging consistent ba ako sa paghahanap ng client, sa magka-trust ba si client sa akin, dadami din ba yung client ko, makakakuha ba ako ng premium client. So yun yung mga tanong ko before. And through journaling, na-resonate niya kung ano yung purpose ko. Hindi lang pala sa pagiging bookkeeper, hindi lang pala maghahanap ako ng trabaho or maghahanap ng mga clients. Hindi lang pala yung purpose ko. Madami po akong na-discover and madami akong natutunan na na-apply ko siya sa even in my own business tsaka sa life din. Like, hindi ka pala makakatulong sa iba kapag hindi mo natulungan yung sarili mo, kapag hindi ka equipped. So, I think sobrang daming nangyari, pero to cut the story short, I'm so thankful kay Coach Shari and Coach Alfie. Kasi kung hindi dahil dito, siguro hindi ako magiging equipped, hindi rin ako magiging consistent kasi lagi niya ako ino-offer na maging TL, maging SGL. So, I'm so happy. Hindi niyo lang alam kung gaano ako natutulungan nun na sabi nila natutulungan ko sila. Pero
yung totoo, they help me so much para mas ilabas ko kung ano yung dapat na ginagawa ko. So, yun lang po. Grabe, di ba? Sabi, sa loob ng 2 years, ang daming nangyari. Because, simply sila isa, I think, malaking goal eh. Alam mo yun, sabi nga kapag gagawa ka ng goal, okay, it's realistic, but at the same time, achievable naman sa achievable, realistic, di ba? May smart tayo dyan. Ganyan, sa pag-goal setting. Pero ako, isa sa nakita ko kay Liza is, pag nag-goal ka, alam ko na posibleng ma-achieve niya. Ayan, talagang gagawin niya lahat to reach that. Eh, nakita ko rin yung puso ni Liza to help, not just for herself, but the people around her. So, kaya naman nag-grow ang kanyang business. Kaya naman pinagpapala. Okay, so sa loob ng 2 years, 'di ba, agency owner ka na ngayon, Miss Liza. So, pwede bang kwentuhan mo kami paano nag-grow yung business? Okay, and then ano yung mga ginawa mo for you to mas mag-grow yung business? Okay? I think maraming here ang curious because agency owners to agency owners. Ayan, meron mga agency owners rin dito and mga aspiring agency. Sige po. Ayan, siguro kung makikita niyo po, I have 28 clients now. Pero hindi lang po yan yung dumaan sa akin ng mga clients, no? Madami din akong nawalang client, umalis na client. Tapos madami din akong bagong nakuha, umalis ulit. Tapos, ayan, 28 clients. Pero, si OBTS 1 year pa lang po. Yung pagiging freelancer ko, 2 years na. And yung sacrifice ko, para ma-achieve ko yung goal ko na magkaroon ng business is hindi biro. Like, I have full-time job na, di ba sabi, yung pagiging freelancer daw, magkakaroon ka ng freedom. Sobrang, ang gandang pakinggan sa una. Malaking income, may time sa family. Pero, sa unang taon, sa totoo lang po, hindi po yun yung totoong nangyari. Una, naka-receive ako ng 2,572 pesos na pag-prepare ng tax. Tapos, ang totoo pa po nun, I helped the client. Sabi ko sa kanya, kasi hindi niya maibigay yung hinihingi ko and wala na daw siyang perang maibigay. Wala siyang perang maibayad. And sabi ko, gusto ko din kasi matutunan yung TurboTax. Sabi niya, sige, I will help you na magkaroon ng i-refer kita pagkatapos nito. Or pwedeng ngayon, i-refer kita, sabi niya. Sabi ko, hindi. Tatapusin ko muna yung tax returns mo bago mo ako bigyan yan. Tapos, ayun, siguro, 1 week ko lang po yung binork, yung tax returns niya. And then, binigyan niya akong 2,500. Imagine, akala ko, kapag may client ka na abroad, na USD, malaki yung kikitain mo. Inumaga po ako na walang tulog. Siguro maghapon ako na natrinabaho yun. Tapos sabi niya, urgent, prior na, kailangan niya na. Ayun, 5 a.m. na, gising pa rin ako. Tapos, hindi lang ako, may friend pa ako na nakasama, naka-inkwent. I mean, nakasama sa 5 a.m. na walang tulog. So, na sa una talaga, hindi talaga ganon yung expectation na hinihingi mo. Hindi sa'yo agad mabibigay. Yung time, actually, may dalawa akong job, no? May isang full-time na 8 a.m. to 5 a.m. Yun yung una. 3 months pa lang ako, ayoko na, hindi ko na kaya kasi mahina yung immune system ko. So sabi ko, paano ako? Kinakabahan na ako doon. Pero siguro ang pinakang pinagsasapapasalamat ko sa sarili ko is hindi ako tumitigil. Hindi rin ako nagko-compare sa iba. Na, may client, ang dami niya ng client. Si ganito, naka-close ng ganyan, nakita ko sa newsfeed ko. Totoo, nakikita ko yung lahat, pero hindi ko yung tinitingnan as
fear na or comparison na hindi ako ganun, but hindi ako ganun. Siguro yung mas nakita ko doon is hindi madali ang lahat. Siguro sila may naging struggle din, pero hindi lang nila share. Kasi ako nga, hindi ko na-share yun. Siguro sila ganun din. Siguro may kanya-kanya experience. Yun yung nasa mindset ko nun. Nagpapasalamat ako sobra sa mindset ko sa buong taon ng 2021. Kasi dun din ako nawalan ng papa. Dun ako nawalan ng papa. Namatay yung papa ko. Tapos, as in, after ng mamatay yung papa ko, dun lang ako nagkaroon ng premium client. Dun ko lang na-experience yung 6-digit na salary, pero hindi ko siya naibigay sa papa ko. I mean, masakit siya, pero siguro I think yun yung reality na na-experience ko. And hindi ko man naibigay yon, at least ngayon, mas naibibigay ko na yung hindi lang yung hiniling ko na 6-digit, hindi lang po yun. For me, sobrang hirap talaga, hindi talaga po siya madali. Pero, para makapag-build ka ng business mo, kailangan strong ka. Kahit ano yung mangyari sa paligid mo, kahit anong mangyari sa ginagalawan mo, you have to be strong. Kasi yung tinuturo dito na lesson is hindi lang pagiging business owner, hindi lang pagiging magaling na freelancer, kundi pagiging magaling sa buhay. Siguro yun yung pinakang grateful ako na natutunan ko dito, na na-apply ko sa buhay ko. Yun, Coach Shari. Amen, sabi ko, diba? So, totoo yan, grabe, totoo. Hindi po talaga biro. Okay. Naalala ko tuloy yung mga days talagang wala din po natulog. Ayan, si Miss Alfie makaka-relate dyan. And may mga clients pa rin kami ngayon na talagang nag-extra mile kami para lang talagang matapos Kasi yung mga clients talaga na may kanya-kanyang mga deadlines yan. Lalo na kung iba-iba yung content na sinuserve mo. So, dapat flexible talaga. So, we can agree with Liza. Starting an agency for any kind of business, wala naman po talagang shortcut. Walang overnight success at hindi po talaga madali. Okay? So, sa mga nanonood dito, totoo yan. So, kung magka-transition ka from corporate to being a freelancer, kailangan pag-isipan at pag-pray mo talaga ng matindi yan. Kasi the journey is never the same to all of us. Merong iba sa sandali nakakuha ng client. And yung iba, hindi talaga agad na Pero if this is something that you're really praying for, or you're aiming for, you're really gonna work for it. Yun nga, sabi nga, you overcome mo kahit ano yung mga struggles and obstacles na darating along the way. And you don't see it as hindi lang siya para yung mga challenges, you see it as an opportunity for you to be a more better person. Kasi, di ba, usually yung mga mistakes, lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. Pero the more na, nalalagpasan mo yung mga mistakes na yan, nagiging better person ka. Mas knowledgeable ka. Mas experienced ka na. Di ba po? So, wow. Yes. Nakakatuwa ka, Miss Liza. Nakaka-inspire yung journey mo in 2 years. And then, tanong ko lang, Miss Liza, kailan ka nag-start na feeling mo kailangan mo nang mag-delegate? Kailangan mo nang mag-build ng team? Kailan mo naisip na kailangan ko nang gawin? I think siguro po wala po siya sa number of clients na meron ka. Siguro nasa puso mo po yan kapag iniisip mo na ako kasi yung yung starting point ko po nung mag-delegate na ako is no iniisip ko na hindi ako nag-freelancer para mag-work all the days, para mag-work all time. Kailangan ngayon pa lang gagawan ko na siya ng paraan. So, I think same 1 year, after 1 year po, it's February 15. March 8. March 8, 2022, doon ko po naisipan na mag-hire na. So,
madami po nagtatanong sa akin. So, paano daw po ako nag-delegate? Kailan po ako nag-delegate? So, ang masabi ko lang po, kung pag gusto niyo na po talaga siyang gawing business, saka kailangan, nasa puso niyo po yan, pag naramdaman niyo na kailangan na gawin niyo na po. Kasi, di ba, siyempre kung tayo lang, mas konti lang yung na-accomplish natin. Kasi tayo, parang may 24 hours a day lang tayo. Pero kung dalawang tao yan, parang nagiging 48 hours siya, di ba? Then, mas marami yung ginagawa. So, ayun. So, si Miss Liza, nakapag-delegate na siya. Parang after a year, tama po ba, Miss Liza? Yes po. Yun ng pag-freelance. So, nung time na yun, ilan na yung mga clients na hinahandle? Tatlo Kasi pa lang sigurado po. may ito. Tatlo Ano pa po lang ba po. bago po mag-delegate? So, ayun. So, bakit mo na naramdaman na sa tingin mo kailangan ko na mag-delegate kahit tatlo yung client? Ano yun? Lahat ba yun? Full-time? Flexible? Ano ba? Isang full-time po, tas 2 flexible. So sabi ko, hindi ito mag-grow na 3 lang. Kapag ako lang, sabi ko, may full-time ako, may ganito ako, and kailangan kong maalis yung full-time ko. So, kakaalis ko lang po sa full-time ko last February, promise. Last February. So, kasi flexible din po siya, kaya lang may tax doon. Flexible din yung work. May tax, may bookkeeping, may payroll. So, sabi ko, mas kailangan ako ni OBTS. Mas kailangan ko mag-focus sa OBTS. Kaya, di ba, yung goal ko din, nire-remind ko lagi yung sarili ko, yung goal mo is maging full-time na business owner at maka-help sa iba. So, yun, same pa rin naman yung goal ko, maka-help sa iba. Kaya lang, hindi ko na natutulungan yung sarili ko. Parang pinahihirapan ko yung sarili ko pag may full-time. So, sabi ko, I see the potential of OBTS. Nakikita nga ng iba. Tapos ako hindi ko nakikita. Tapos ako mahina yung tiwala ko. Sabi ko, I need to trust yung OBTS, yung team na OBTS. Kailangan gumalaw ako na parang isa kami ng OBTS. Hindi ko kailangang payamanin yung ibang company. Kailangan payamanin ko si OBTS at kailangan mas marami pa ako matulungan ng mga bookkeepers na pumasok sa OBTS. So, yun. So, siguro, based on your feelings po. Right? Yes. Ayan. So, grabe. Feeling. So, ayan guys. Discernment. Ayan. Kung anong feeling mo, it's too much for you. Okay? And you know that you have the right person to pass the job. Okay? Do it. I think naman may mga qualities ka po sa mga hinire mo, Miss Liza. And i-share mo naman ano yung mga tinignan mong mga qualities ng mga yung part ng team mo ngayon. Sa hiring process. Okay. Siguro yung qualities po, mag-base na lang po ako dun sa meaning ng OBTS. So, meaning po ng OBTS is isang outstanding na services na dapat ay humble yung mga tao dito. Dapat ay may puso yung tao dito na gumagawa, and dapat ay nagbibigay ng value sa iba. So, for me, at pagiging trustworthy din. Siguro ako din, nagpili rin ako based on the quality na kailangan yung mind namin, I mean yung puso namin ay iisa ng magiging part ni OBTS. So, again, based on feelings din po, kasi hindi mo rin naman talaga kilala sa totoo lang yung tao. Dito ko lang natutunan na marami talagang ma-fake na yung interview. Actually, lahat ng interview, sometimes 50% totoo, 50% hindi. Kasi ginawa ko rin yun. Sabi ko, marunong ako mag-bookkeeper, marunong ako bookkeeping, marunong ako mag-tax, pero hindi. So, yun, based on feeling din, saka through time, sa pagpapakita ko, sa pag-layout ko kung ano yung COBTS, siguro nararamdaman din nila na, kailangan pala ganito
to. Kailangan pala may process na susundin. So, siguro again, based on feeling lang ulit yung pag-hire ko ng mga qualities na meron ang isang partner namin sa OBTS. Based on feelings. Ayan. Okay. Sarap na, no? May guess si Miss Liza kung this person, parang it's more of a discernment than na binibigyan siya ng discernment if this is the right person for the team. Kasi sabi nga nila, if you hire the wrong person, talagang babagsak yung business. But if you hire the right person, talagang mag-grow yung isang business. So, napaka-importante doon ng mga kasama natin sa team. Okay? Dapat yun nga, you're sharing the same goal, same vision for the business. Ayan, Miss Alti, baka may naisip kang question kay Miss Liza. Actually, medyo marami pa ako dito. Yes. Eto, Miss Liza. Okay. So, being an agency owner, ano yung nakikita mong mga challenges? And with these challenges, paano mo siya na-overcome? As a business owner po, tama po, ng isang agency. Yes, as an agency owner. Opo. Yung pinaka-challenge ko po ngayon is siguro, yung nabasa ko yung book na Business Wisdom. Sabi ko, ito yung parang problem ko. Pagiging consistent po. And yung pagiging consistent ko, actually talagang naapektuhan, pati yung pag-create ko ng schedule, yung productivity affected din. So, feeling ko yung pagiging consistent po sa ginagawa mo, kasi affected po kasi yung pagiging business owner mo ng personal life mo. So, kailangan align lagi yung ginagawa mo dun sa business mo. So, yung nakita ko pong pinakang peak na ngayon kasi is kailangan organized yung schedule namin. Kailangan kahit freelancers yung mga hinire ko is that meron pa rin kaming proper schedule para ma-maintain namin yung deliverables, yung framework na dapat sa ganito, March 15, deadline ng tax, kailangan okay na yung book. Kasi di ba po, nagagawa pa po kami ng tax preparation aside from bookkeeping. So, parang since interconnected yung ginagawa namin, kailangan may schedule talaga. And kapag yun hindi consistent, affected po pati yung productivity namin. And yun yung may problem po sa akin ngayon, na aminado po ako. I think everyone can experience this. Pero, ang kagandahan din lang po ngayon sa akin is, aware po ako na hindi po ako consistent. So, yun po, yun yung pinakang problem ko. Challenge ko, ngayon. And I think you're working on it, Ms. Liza, no? Yung consistency mo right now, because I can see that you have consistent social media posting for your agency. So, ito siguro, ask ko lang din. Tanong ko lang, yung mga clients mo ngayon, is it local, international, or combination? Lahat po sila US clients po. Wala po kaming local, hindi po kami ng local nag-accept. Siguro we can help, pero hindi pa po sa ngayon. All are based in US. Yun. Wow. Okay. So, everything is in US. So, yan yung pinaka-target mo na country, US, specifically US. And then, ang pinaka-services na ina-offer mo is tax services, saka bookkeeping. Bookkeeping and tax services. Tama ba? Sa ngayon po, pili lang po yung ginagawa namin ng tax preparation. Most of our clients are bookkeeping clients po. Wow. Okay. So, those clients, ano yan? Referral ba yan? Inbound clients? Outbound clients? Paano nangyari? Yan. Sigurado, marami nagtatanong din.
Ay, ayan. So, siguro kung mapapansin niyo po sa mga sinishare ko, most talaga ay galing sa LinkedIn. So, may mga nawala kong client po, most are from LinkedIn. Tapos, minsan nag-chat pa rin sila, nagme-message pa rin sila, and they want to, go back kasi para nakikita nila na yung si OBTS nga po parang hindi parang nakakahanap ng client kasi through sharing, through referrals, merong client na nagtatrust sa amin. Siguro, um, yung halos karamihan po ay galing sa LinkedIn tapos referral. Wow, okay. So, halos inbound, tama ba? Inbound. Wow, grabe yun, guys. So, na-attract nila ang mga direct clients. So, it's really possible to get direct clients. Sa mga nagtatanong dito, bakit po ang hirap, diba? Yes, mahirap talaga yung journey. Pero yun nga, you have to be consistent diba? Ito yung gusto mo. Okay, dito nga yung gusto natin, diba? So, talagang sasagain mo. You will go through the process. If yung isang process hindi nag-work, hanap ka ulit ng ibang process. Hindi ka titigil hanggang hindi mo nakuha yung first ever client. Kasi naniniwala ako, Miss Liza, di ba? Kapag nakuha mo yung first client, yung mga susunod, mas madali na lang. Di ba? O, ayan. Sabi, agree siya dyan. Di ba, Miss Alfie? Huwag kayong matak. Sino ba meron talaga yung pinakaunang daong magtitiwala? Pero kapag nandiyan na yan, mga susunod, madali na. So, ayan. So, meron tayong mga comments dito. Sabi, Miss Madeline, very inspiring yung story, Miss Liza. Meron dito, struggle muna bago success. Sabi ni Miss Beck. And sabi ni Miss Beck then, very inspiring, TL Liza. Ayan, yes. Si Liza is also a team leader at SGL sa academy. So, ngayon, ayan, isa rin siya sa mga team coordinators again for the next batch. Ayan, so mga inaabangan si Miss Liza, marami po tayong matututunan sa kanya. Okay, so, Miss Alfie, ano pa yung question mo dyan? Yung mga bala mo kay Miss Liza? Eto. So, given na, let's say, nag-grow na yung yung team mo. So, na-mention mo na kailangan ng humility, ayan, sa team mo. And then, out of your hiring people, mostly based sa emotions mo po, right? Okay. So, para po sa iyo, Miss Liza, do you consider na ba na success etong business mo or are you still planning pa na to push pa talaga or to add more clients para masabi mo na ito na yung sinasabi kong tagumpay sa aking freelancing? Siguro po itong 28 clients ay part of my success kasi for me yung parang pinakang success ko ngayon is yung life na meron ako na na-experience ko and na-enjoy ko. Pero hindi po parang it's a calling for me to serve client kasi nakita ko sa industry natin kung bakit ka pinipili ng clients, kung bakit kailangan ka ng clients. It's because kailangan ng puso po sa paghahanap ng client. Kailangan ng puso din sa mga clients. Hindi lang lagi po yung parang kailangan kumita ako dito sa client na to, kailangan maka-earn yung business na to sa mga clients. I think for me, yung pinakang natutunan ko din po dito sa success na sinasabi ko is that yung feeling po na makapag-serve sa iba, yun po yung success din sa akin. Tsaka, it reflects kasi po sa kung anong life meron tayo. So, for me, hindi lang po ako mag-stop sa 28 clients. Hanggang kaya po natin na ma-maximize po yung strength ni OBTS, especially OBTS. Kasi lalo ngayon nakafocus po ako kay OBTS. And you are still planning to add more clients and to add more people inside the group na
tulong namin, na magiging partners namin para masabi ng mga clients na yan si OBTS, yeah, they gave value to each clients na nahahawakan nila. And masabi din ng other fellow bookkeepers na, ganito pala yung process na dapat meron, na dapat kung may dapat pala may process akong binubuo para magkaroon ako ng trust, mag-trust sa akin si clients. So, yun po, I think we can add more clients to OBTS. Yes, nice. So, congratulations, Ms. Liza. So, ito lang, dahil isang agency owner ka na at you're handling multiple clients na, tanong ko lang, Ms. Liza, have you ever felt na na-overwhelm ka, na-burn out ka, na-stress ka along the process? And if yes, ano yung ginawa mo to overcome those things? Akala nyo guys, alam ko yung mga nasa isip nyo. Naramdaman nyo din yan. So, tanong natin si Ms. Liza. Yes, madami po. Madaming burnout na naramdaman ko dahil sa pressure sa mga clients. Dahil pangalawa din is yung may full-time job ako. Sobra talaga pong inisip at pinag-isipan ko na bakit ako may full-time job? Di ba kailangan kong kailangan pumasok ako dito dahil kailangan ko magkaroon ng business. Madami pong nakapagpa-stress din sa akin na mga clients. So, hindi lang siya more on nahirapan akong gawin, pero iba-iba po yung ugali, di ba, ng mga tao. Hindi mo control yun eh. Ang kaya mo na i-control yung sarili mo, kung paano ka mag-respond dun sa emotion na meron yung ibang tao. So, it's up to you. Yung siguro, yung pinili ko po is magkaroon ng peace of mind sa sarili ko. So, ngayon, yun yung baon ko na kailangan i-remind ko lagi yung sarili ko na hindi ako magpapaka-stress dito. Papasukin ko to, pero I need to become happy. Kailangan nagagawa ko pa rin yung mga ginagawa ko, like journaling, going out, tapos magpipicture po ako ng sunset or ng view ng nature, kung makikita nyo, ginagawa ko po yun. Siguro nasa gallery ko lahat. Everyday nakakapag-walk ako, nakakabasa ako ng book sa may labas namin. So, nakikita ko yung mga tao, nakakapag-hi, hello ako sa kanila ng I'm just like normal people like them na parang inisip nila, yan si Liza, may US client daw yan, English yan. Pero I'm still the same person na trinabaho kong maging ganito yung life ko, maging ganito yung pinili ko yung magstay sa bundok and then mag-work sa amin kahit mahina yung internet. And thankfully, lahat ina-add ni Lord. Si Lord yung mag-a-add. Yung internet namin na sobrang imposible. Ngayon, direkta na sa bahay yung PLDT. So, all are possible talaga with God. Kailangan lang isama mo siya. Pray. Yun yung pinakang powerful na weapon dito sa stress, sa fear, sa kahit ano pa man. Yung prayer, yan yung talagang kapag na-encounter mo si God through prayer, hahanap-hanapin mo na siya. And yung peace of mind will add to you. So, yes, yun po. Okay, alam niyo na. Yan yung sekreto. Okay. So, yes, kasama po talaga yan sa business na papasukin mo. So, kahit ano bang business yan, sigurado, may stress. Okay. May stress po talaga. So, nabisayo na lang kung, ayun nga, papaka-stress ka talaga. And, paano mo i-handle yung stress? Diba? Grabe. Sabi dito, yung na-mention po ba na full-time is accounting firm? Ayan, may nagtatanong. Yung na-mention daw po ba na full-time job nyo ay accounting firm? Yes po. Sa accounting firm, yun yung start ko po sa accounting firm. Actually, if you are planning po na magkaroon ng full-time job, ay siguro po lang to, suggestion lang kung gusto nyo rin po. Madami po ako natutunan sa accounting firm kasi it's different client and different industry. So yung mga assumptions,
principles, ma-apply nyo, and matututunan nyo po. Especially sa mga accounting firm, meron silang bookkeeping process, meron silang accounting process na nilalatag, tapos susundin mo. It's up to you din kung gusto mo siyang gamitin sa business mo, pero you have to improve the process na base sa gusto mo, na base sa ano yung hinihingi ni clients. So, dun yun, accounting firm po. Yes. Yes, totoo yan. Ako din, I started with accounting firm. So, marami talagang matututuhan kung gusto mo talaga na magka-experience. Pero ihanda mo rin yung sarili mo dahil talagang matrabaho po ang sa accounting. So, ayan. Matrabaho pero pinili natin maging agency owner, di ba? Ganun din. So, ayun, nasa atin naman yun, di ba? At least yun, kahit ikaw matrabaho siya, at least alam mo sa'yo yung business. Ikaw yung nagma-manage and you're helping other people. Okay, sige. Meron pa ba kayong mga questions dyan? Ayan, sa ating mga viewers. Grabe, ang gaganda ng mga sagot ni Miss Liza. Talagang very inspiring. Ayan, so yes po, we have our own journey in freelancing and business development. Okay, ayan, si Cyril, nandiyan na din si Cyril. Ayan, si Miss Lani. So inspiring. Congrats, Liza. Miss Alfie, meron ka bang gustong i-ask pa? Siguro we can ask you. Okay, eto, no? Para dun sa mga aspiring bookkeepers and accountants na who want to start this online freelancing career, ano pong pwede nyo maibigay na advice, Miss Christy? Opo. Siguro, dahil nagsisimula po ako, sa totoo lang po, nape-pressure din po ako sa mga nakikita ko sa newsfeed. Kasi dun lang naman natin makikita kung ano yung meron sa market natin as bookkeepers. Dapat tinitingnan din natin yung mga kagaya natin na bookkeepers, kung ano yung status nila, kung anong meron, anong ginagawa nila. For example, kung kanyari, si Ray, kumusta kaya ang business nito? So, chine-check mo siya, di ba? So, nakikita niyo yun, di ba? Like ako po, nakita niyo ngayon na may 28 clients, di ba po? So, ako rin po dati, nakita ko rin po yun sa iba. And, isa lang po yung natutunan ko, na if you are going to compete with them, wala pong mangyayari. And if there is one person na i-compete mo, it's yourself. It's not to get ahead of other people po, but to get ahead of yourself. Lagi ka po dapat nakafocus dun sa goal mo. Dun ka po dapat nakatingin. Kumbaga, others will motivate you. Na-inspire ka sa iba. Pero you have your own path. And hindi dahil hindi ka magsasana all. It's because in your heart, sooner or later, ako magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng agency, ako magkakaroon ng premium client, magiging bookkeeping strategist ako, magiging magaling ako na bookkeeper. So, dapat po ma-apply natin sa sarili natin na mag-focus tayo sa kung ano yung and kung ano po yung ginagawa natin. So, yun lang. Mag-learn po tayo, mag-work lang tayo, and mag-help tayo sa iba. And siguro hindi tayo makaka-feel ng burnout. Tapos, pray lang po. Yun. Ayan, I think may question dito yan. Ganda ng sagot na Ms. Liza. As a agency owner po, ito ba yun? Ito muna isa. May experience po ba kayo sa bookkeeping before po kayo sumali sa CBS? Wala po. Wala po akong experience sa bookkeeping. So, actually, yung biggest opportunity na dumating sa is Coach Shari. In-offeran niya po ako noon. Actually, nag-apply po ako for sa OJT, sa mga interns na bookkeepers sa SAS.
Kaya po kung mapapansin niyo, ginagawa ko rin po siya ngayon sa OBTS to pay it forward to others na it doesn't matter na consume yung time ko because ganun po ako nagsimula. Doon po ako nabigyan ng opportunity na matuto. So, I think hindi rin po valid na, I mean, hindi po, siguro hindi naman guarantee na marunong ka na agad ng bookkeeping before you start kasi madami pong gustong tumulong sa inyo. You just have to reach out to them. Especially yung YouTube, dun din po ako natuto. Tapos, syempre sa TBSA. Okay, yan. So, next po here, meron pang mahabol na question. Nasa agency owner po, nag-screen po ba kayo ng mga client? Ganda. Yes po. We have to, kung nag-screen po tayo ng mga partners natin sa business, kailangan po, tinitingnan din natin yung red flags natin sa paghahanap po ng clients. Kasi hindi, I think, it's okay to say no. Siguro sa simula po, nung nagsisimula po ako, I grab everything para matuto ako, para ma-explore ko kung ano ba yung iba't ibang uri ng clients. Pero nung natuto na po ako na may nawawalang client, may dumadating. So, it's like clients come and go. And ang pinakang ano dito po is you have to choose na when you have the time, when there is a time na you have to choose na your own client. I mean, you screen your client. It's up to you po. So, hindi siya basis kung agency owner ka na or hindi. I mean, kapag gusto mo, kung ayaw mo sa client, then you have to say no. Exactly. You should know to filter yung mga clients na makakatrabaho mo, di ba? Hindi naman pwedeng tanggap tayo ng tanggap kasi baka hindi rin natin ma-deliver yung service. Yes. Isang way ng pag-care din natin sa mga clients. Ay, thank you, Miss Liza. So, ito maganda daw. May nagtatanong dito. Wala ka ba po bookkeeping experience before, pero may background ka sa accounting? Ayan. Ay, opo. Bali, graduate naman po ako ng accountancy. Hindi lang ako pumasa. At hindi ko na po inulit yon. So, may accounting background po ako, pero wala pong bookkeeping na background experience. Yan. Ayan. So, pero yun nga, meron din tayo sa loob na hindi naman sila bookkeeping graduate eh. I think we have mechanical engineer, we have teachers na pinili pa rin na mag-bookkeeping. Pero yan yan, si Miss Liza, kahit paano, di ba, graduate po siya. No? Kaya kahit paano, meron siyang foundation to serve yung kanyang mga bookkeeping plan. Pero it doesn't mean na hindi ka hindi ka na makakapag-serve ng To add lang po, Coach Shari, siguro to add lang po, siguro yung yung college ko po na mga inaral, hindi ko po siya actually na-apply lahat sa dito sa PUBO. Actually, may friend po ako dito na nagtatanong, ibang-iba po yung QBO. Accountant po siya, ay CPA po siya, pero sabi niya ibang-iba yung QBO. Kailangan talaga siyang aralin. And kailangan ng time. Yun. Exactly. Ito mga accounting software po. Ibigyan mo ng oras at panahon. Yes. And sabi naman ni Miss Karen here, yes, ang ganda na sinasabi Miss Liza. Soon magiging ganyan din kami katulad. Lodi talaga ang humble at yes, very approachable si Miss Liza. Not literal, I mean, I'm saying is sobrang willing siya to help. Ayan. So, praise God sa buhay mo. And we are rejoicing sa success na nararanasan tayo. So, bago tayo matapos, syempre, we want to share this verse in Psalm 9:1. I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell all your wonderful deeds.
As you can see right now, narinig po natin yung story ni Miss Liza. And we are, kanina mina-mention niya rin na sobrang grateful siya sa ginawa ni Lord sa kanyang buhay at gagawin pa sa kanyang buhay. And ito siguro, Miss Liza, naniniwala ako na sobrang proud ng father mo ngayon kung nasaan ka. So, kung nandun nakikita ka niya ngayon, parang, anak ko yan! Ano yun, parang gano'n. I think sobrang proud na proud ka. And then, parang si Miss Alfie din, kumakaway, hi nak, sa heaven, diba? Ayan, I just want to uplift you guys and to make you happy din. Ako, personally alam ko, sobrang proud ng mga parents niyo sa inyo. Ako rin, sobra pong nakakatuwa na naging part din po kami, yan, Miss Alfie, Miss Liza, dun sa journey niyo po in, in this bookkeeping, virtual bookkeeping journey. Sobra. Thank you, Miss Liza. Totoo yan. Tama yung sinasabi mo kanina. Kapag kasi ikaw yung tumutulong, parang mas ikaw yung nagbe-benefit. Yun eh. Yung parang, ikaw yung mas nabibless. Mas ikaw yung natututo eh. Yung mga tao kang, mas, ano yan, it's more than the monetary. I think, ano lang, susunod na yung monetary eh. Yung nakatulong ka, iba yun eh. That's priceless. Okay? Hindi man yung tao yung mag-bless sa'yo. Maraming kaparaanan yung Panginoon. Okay, so ayan, yes, Miss Beck, kayo na pong susunod. Ayan, sabi ni Miss Beck dito, sana ako rin. Ayan, malapit na yan, Miss Beck. Pagtrabahuhan lang natin. Okay, may process. Hindi naman po totoo, easy fix money scheme. Okay, no shortcut to success. Ayan, thank you so much, Miss Liza, for your time. And thank you, Miss Alfie. Ingat po kayo dyan and enjoy. And Miss Liza, ingat din. Nasaan ka man ngayon. And congratulations sa bahay na pinapagawa mo. Sobrang happy kami, nakakatuwa lang. And congratulations sa iyong growing business. And thank you as well for accepting the challenge once again for the new batch to help the new batch with their accounting. So, Miss Alfie, anything to add before we end? Ayan. Ayan, meron dito sabi, always watching your reels. I'm a fan po. Sino to? Si Miss, JC. Wow, galing naman. Okay, thank you, Miss Liza, no? Syempre, we are very pleased to tell you na you have really shared your talents, your skills, no? Given na you have the plan to expand your business, okay? Na with a purpose na makahelp sa iba. So, ayun, no? Parang pinapasa mo na yung purpose din namin ni Shari for having this group, etong TS-BAB natin, plus the CBSA. So, grateful din kami na you have been also part sa ating mga team leaders, no? Na nag-guide sa mga team members na gawin itong freelancing successfully para maging isang online bookkeeper and accountant. Okay, for those who are aspiring, no? So, mas maganda na panoorin ninyo yung mga YouTube videos ng ating Friday Pay Stories, no? Para makakuha tayo ng mga lessons, okay? Kung meron man tayong mga goals na in the future to be an online bookkeeper and accountant. Ayan. So, yes, tama po yan. So, by the way, for those who were asking about our upcoming batch, ayan, for the new batch in batch 11, so we'll be opening the doors na. I know so many, we're receiving many emails na and PMs, direct messages, DMs din, about the next batch. So, we'll be opening the next batch this Monday na, no? So, Monday na po on February 20. So, we'll be opening our early bird enrollment on Monday. So, sa mga interested to be part of the TDSA, and before that, we have frequently asked question on Feb 19. I think it's 7 p.m. 7 or 8 ata yung time. So, for those who want to know more about the paid master class. All right, so I guess that's it. Thank you so much, Miss Liza, for your time. And thank you, then, Miss Alfie.
Miss Liza, parang may gustong humabol na tanong dito. Last na lang daw. Bukod po sa OLG, Upwork at FB, ano pa pong platform na pwedeng pag-applyan ng bookkeeping? I highly recommend po si LinkedIn. Magpabibo lang po kayo sa LinkedIn and then clients will come to you, knock on your door kung available pa kayo mag-accept ng client. So, I highly recommend sa LinkedIn. Doon halos lahat po galing yung client ko. Yun. Ayan. So, yan daw. Thank you daw po. Ayan. So, and God bless. Sabi dito, inspiring po ang story nyo. Sabi ni Miss Jo. And guys, yes, direct clients is possible. Kasi, yun nga, even sa agency, medyo matindi na rin yung competition. So, but if you want to start working muna sa mga online job site, that's okay. If you want to get experience. So, kanya-kanyang diskarte lang naman yan. So, and kanya-kanyang success story. Kaya nga po, we're hearing the story kasi baka sakali doon din ako makakuha ng client. Alright, so again, thank you so much, Ms. Liza. See you soon, and I hope makita ka namin ulit in person. Masaya akong makita Ms. Aliza. And soon, si Ms. Alvin naman. Thank you guys. God bless you all and Bye. enjoy your weekend.